Naniniwala si Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal na maaaring malagay sa alanganin ang integridad ng Kamara bilang isang institusyon dahil sa pagbaliwala sa due process at hindi pagkakaroon ng kumpletong ebidensya na may kredibilidad sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Nazal, kulang sa pagtalima sa rule of law ang ginawang proseso ng impeachment sa House of Representatives kaya marapat na manatiling tapat sa konstitusyon. Ipinunto nito na ang mga ipinresenta at inaprobahan ay puro aligasyon, sabi-sabi at malinaw na walang solid na ebidensya para suportahan ang pagpapanagot sa Vice-Presidente. Pinakamabigat na constitutional remedy anya ang impeachment laban sa sinumang halal na opisyal kaya kinakailangan ng credible evidence at patas na proseso. Giit ng kongresista, ginamit ang mga pagdinig para mangalap ng ebidensya upang punan ang mga butas sa impeachment complaints. Kaya naman maaari umano itong maging mapanganib na president lalo't itinuturing na fishing expedition ang pagsasampa ng impeachment case base sa alagasyon at saka lamang hahanap ng ebidensya. Binigyang diin pa niya na mali ang naging paglalarawan sa legal at regular na proseso gaya ng initial findings ng Commission on Audit at ang report ng Anti-Money Laundering Council para palabasin na may paglabag si Duterte. Dagdag ni Nazal, ibinaba ng Kamara ang constitutional standard dahil sa politika. Pero kung ang Makabayan Bloc sa Kamara ang tatanungin, napakalinaw na matibay ang mga ebidensya laban kay Duterte at patunay na rito ang naging resulta ng botohan sa plenaryo kung saan nahigitan pa ang suporta noong 19th Congress. Sa pulong balitaan ngayong araw, sinabi ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino na mabigat ang mga ebidensya na natuklasan sa mga pagdinig ng Justice Panel mula sa unexplained wealth, maling paggamit ng confidential funds, issue sa SALN at iba pa. Patunay din umano na hindi umubra ang taktika ng pananakot ng kampo ng pangalawang Pangulo. Napakita rin na in the end wala palang basis yung at hindi naging effective yung pananakot ng kampo ng Vice-Presidente at ni Vice-Presidente mismo. Maaga pa lang nag-announce siya ng pagtakbo niya as President in 2028. Alam naman natin ang intensyon doon ay para masinda ang lahat, no? At matakot na bumoto para sa kanyang impeachment. Umabot ito hanggang sa yung PDP, yung partido ng mga Duterte, openly nagbanta na, no, na ililista namin kayo, tatandaan namin kayo, babalikan namin kayo kung sakali. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.